So yun, hello mga tol. Update tayo ulit mga tol. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nakabalik si George. So mag-aalas 8 na po ng umaga. At nakatulog tayo saglit. No? Pero ni bakas ni George ay wala tayong ano. O di kaya wala pa rin si George hanggang ngayon. At kanina may dumaan po. Kaya nagtago ako doon banda. So babalik na naman ako dito. So, diyan ako nagtago. At habang naghihintay tayo kay George ay may dumaan po dito. At hindi ko pa pala nasabi sa inyo mga tol. Ito pala ang jacket na suot ko ay dito pala sa ilalim. No? May ano kasi ito, may shirt na ganito yung kulay. So may long sleeve. So para ano na paabot ka punta ni George mga tol hanggang ngayon. At wala pa rin tayo. At akala ko kanina ano lang, 2 oras lang yung tulog ko pero umaga na pala yun tol. Sige, dilim pa eh. Kaya yung update kay George hindi pa natin ano talaga matukoy kung saan siya ngayon. Ang plano ko kung hindi po talaga siya dumating ngayon, galing ngayon mga 1 oras o kalating oras ay susunod na ako doon sa kanya kung saan siya dumaan. Kaya kailangan talaga na malaman natin. Dahil kinakabahan ako tol, baka ano niyang mangyari sa kanya ba. Ay, skalab na. Gutom na rin po ako na. May nakita akong ano kanina. Ano lang, bunga ng kakao. Pero hindi sapat para mabusog tayo. At yung tinapay na ano, iniwan ni George sa atin, yung 2 na tinapay, ay kinain ko. Grabe talaga malang maayos na tulog tol. So balik tayo dun banda sa ano kung saan po ako maghihintay kay George. So usapan namin dito ako maghihintay sa area na ito. Ito yung usapan namin dito na dito ako maghihintay sa kanya. Wala pa rin, hanggang ngayon wala pa rin si George. Naisip ko na susunod na lang talaga ako ngayon dito sa kanya kung hindi man siya dumating ba. O para po sa ano to, para po malaman nyo po na ano, baka di ko pa nasabi na sa lahat po na commander ay magbago na po kayo. At ano tol, di ko pa pala nasabi sa inyo na lahat ng commander tol, lahat ng mga commander, si Commander Kilaw po yung pinakamayaman sa lahat po. At yung mga barrel ng mga commander ay si Kilaw po yung nag suporta. Puwera na lang sa iba po tol na hindi na sinusuportahan ni Commander Kilaw, pero lahat ng mga commander tol ay talagang doon kay Kilaw humingi ng suporta. Mga ano tol, mga commander ng mga nasasagupa ng mga iba nating hunters ay doon talaga humingi ng suporta sa kay Commander Kilaw. Kaya sa lahat ng commander si Kilaw po talaga yung pinakamayaman. And may bago na namang ano ngayon, baril na dumating si Kilaw, galing kay Kilaw po yun at pinabot niya kay Bagtik. So yun nga yung pinuntahan ni George dahil may pagkain rin. So
Ang problema lang ay nausunan. May dumaan doon. Parang lumapatol. Lasunahan to, lasunahan.
Tagal kasi niya na, George. Sobrang tagal kasi yan, George, tol. Kaya hindi natin alam kung saan na ngayon si George, tol. Paano na yung nangyari sa kanya. Baka nabihag na yun. Sana hindi, sana walang hindi maganda na nangyari sa kanya, tol. Kasi kung may nangyari man na maganda, tol, talagang lahat ng plano namin, lahat ng mga sakripisyo namin ay mawawala. Hintik na tayo nun. Pero hintay pa rin tayo, tol. Kaya delikado yung area natin. Kahit maraming kalaban nakadaan dito. Wala tayong magagawa kundi hintayin natin si George. Sana walang hindi maganda nangyari kay George, tol. Kasi kung may mga nangyari man na hindi maganda, tol, talaga. Desisyon niya kasi yun, tol. Desisyon niya eh. Na kukuha siya ng pagkain. Kasi siyempre hindi naman pwede na anuhin natin siya. Gusto nga ako sasama sa kanya pero tiwala lang tayo, tol, na walang hindi maganda na nangyari sa kanya. Sana wala talaga, tol. Kasi sayang yung pagod, sakripisyo ko dito. Munti pa tayo na dito ng kalaban. Siguro hinanap tayo nun. Kasi umikot siya kanina. Tapos sabay. Siguro hinanap niya talaga, nakita siguro tayo doon kanina. At tinignan niya dito kasi may gumalaw. Kaya umikot siya. Kaya huwag lang tayong kumpiyansa, tol. Kasi daanan po ito banda dyan sa unahan. Daanan kasi yan. Ang kalaban natin eh. Talagang anytime pwede po sila nilusog dito. Ay talaga. Wala tayong maayos na tulog. Walang makakain. Ano tayo makapag-isip na maayos nito kung kulang tayo sa kain, kulang tayo sa tulog. Sana ligtas si George at makadala ng pagkain din dito sa akin, tol. Hinintay ko po siya hanggang ngayon. Wala pa talaga. Kaya nag-alala na rin ako, tol, no? Kasi ang sabi sa akin kahapon hanggang gabi naghintay ako. Sabi niya sa akin 1 oras lang na siya babalik na agad. So di ako sure kung ano na yung nangyari sa kanya. Basta iba yung kutob ng puso ko, yung dibdib ko, yung kabog ng dibdib ko iba. Sana hindi totoo yung mga nasa isip pa, tol. Kasi kung magkatotoo yun ay nako, masakit yung ulo ko. Na-stress talaga at puting tiil na to. Na-stress tuloy ako sa sa kaisip ko ano yung nangyari kang George. Nakatulog kasi ako ng mahimbing. Akala ko 2 oras lang yung tulog ko, pero ang problema ay umaga na pala yun kanina. Kaya naghanap ako ng hindi pa rin sapat yung kinain ko na
kakao at saka bayabas tol. Pero wag problema ka tol, walang problema. Hanggat huminga ako, may pag-asa pa rin tayo. Kaya pray lang po tayo na walang hindi maganda na nangyari kang George. Kasi kung tatagal pa ito ng mga 3 oras, 2 oras na kahintay sa kanya dito, talagang hahanapin ako na siya kung saan naman siya nagpunta. Diyos ko. Sobrang tagal talaga ni George. Samahan niyo lang po ako sa aking panalangin tol. At sana ay pakinggan tayo ng ating Panginoon. So, manalangin po tayo tol na walang hindi maganda na nangyari kang George at sana ligtas po siya ngayon. Saan man siya ngayon. So, manalangin tayo tol ha. Sabay-sabay tayo manalangin. Para po sa kaligtasan ng ating kaibigan na hanggang ngayon ay sa alerto lang po tayo. Manalangin tayo tol, sabay-sabay tayo. Dami pang lamok. So, manalangin tayo tol na wala sana. Samahan niyo ako sa aking panalangin, sa aking pray. Pray niyo lang po ako lagi, naligtas po ako lagi. At samahan niyo ako sa aking panalangin tol ngayong araw na ito. Kasi parang mga boses. Parang mga boses. Grabe yung kaba ng dibdib ko to. Iba yung tibok ng puso. Kaya samahan niyo ako sa aking panalangin tol. Panginoon namin Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Ama, ako po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Huwag mo sana akong pabayaan. Ama, nag-alala po ako sa aking kaibigan na si George. Sana po ay iligtas mo po siya sa kapahamakan. Bulagin mo po ang mga mata ng aming kaaway. Ibigay mo po sa kanya ang malalakas na katawan. Sa akin rin po, Ama. Sabayan mo po ako lagi na sa aking bawat hakbang ay walang nakaabang na mapangan. Walang mga masasamang insekto na ikapapahamak ko kasi wala po akong ibang kasama. Ako po ngayon ay tumatawag sa iyo, nagmamakaawa. Kung ano man yung mga nagawa kong kasalanan, ano man yung mga nagawa kong pagkakamali, patawarin mo po ako. Iligtas mo po ako lagi sa lahat ng uri ng kapahamakan. Wala akong magagawa, Ama, kung wala ka. Ibigay mo po sa akin ang magagandang katawan, lilakas sa katawan. Ligtas mo ako lagi para po matapos po ang misyon na ito, na magkasama-sama kaming lahat sa misyon na ito, lalo sa mga kasama ko, mga kaibigan ko. Ang lahat ng ito, Ama, ay akin nila. Amen.
Grabe. So, sa lahat po ng sumama sa akin panalangin, tol. Kung ano man yung nangyari kang George ngayon, I hope patawarin niyo po ako. Hindi ko kasalanan yun. Pasya niya po yun. Nakukuha siya ng pagkain. Pero kailangan po talaga namin ng pagkain, tol. Kailangan po namin. Hindi kami makagalaw ng maayos. Hindi kami makapaglaban ng maayos kung wala talaga ng pagkain. Wala kaming sapat na lakas. Kaya pumayag ako. Hindi sa kagustuhan ni George, hindi sa kagustuhan ko, kundi dahil sayang may pagkain. Paano kung mamamatay kami dito sa lahat sa gutom? Marami pang kalaban na nakaabang, nakaharang. Huwag tayo padala ng emosyon, tol. Bagkus ay mag-isip tayo kung anong dapat gawin. Masi tayo banda dyan sa unahan, tol. Baka hindi natin alam ng mga manman yan. Anytime pwede naman tayo magkapaglaban. May sapat pa naman tayo na lakas. At samahan niyo ako sa aking bawat exploration. At sahan ko po sa inyo, tol, na bawat upload ko na video ay nariyan kayo nakasuporta. Bilang suporta at tulong niyo na rin sa aking mga may mga kalaban talaga dito na malapit. Tol, kasi may mga boses ako naririnig.